Warning: ang kwentong ito ay batay sa lumang paniniwala at tunay na karanasan. Makinig ka, pero tandaan mo may mga kwentong hindi dapat inuulit. Sa dami ng nakikinig, kakaunti lang ang may tapang na mag-subscribe. Isa ka ba sa kanila o isa ka lang sa mga dumadaan at nawala na lang bigla? Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe ka na sa The 13th Scream. At huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell. Dahil minsan, ang tahimik na nakikinig, sila ang unang nawawala. Magsimula na tayo, isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Mark, isang Grab food rider dito sa Maynila. Sa loob ng 2 taon ko sa trabahong ito, sanay na ako sa paglalakbay sa 10 oras ng gabi. Wala akong iniiwasang ruta, kahit anong kalye, eskinita o liblib na subdivision, basta may delivery, tinatanggap ko. Pero may isang order na hindi ko malilimutan, isang gabing nagpabago sa pananaw ko sa mundong hindi nakikita. Noong gabing iyon, mahigit 11:00 na. Isang order ang pumasok sa app. Isang malaking set meal mula sa isang kilalang fast food chain. Wala namang kakaiba rito maliban sa address. Isang bahay sa isang lumang subdivision sa may bandang Marikina. Ang pangalan ng customer? Mr. Reyes. Habang tinatahak ko ang daan papunta roon, napansin kong pawala na ang ilaw sa mga kalye. Tahimik ang paligid at ang iilang bahay na nadaanan ko ay madilim na, tanda ng mahimbing na tulog ng mga residente. Nang makarating ako sa address, kinilabutan ako. Ang bahay ay isang malaking, lumang istruktura, halatang dekada na ang tanda. Puno ng lumot ang bakuran at may lumang swing sa harap na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Pumarada ako sa harap at tinawagan si Mr. Reyes. "Sir, andito na po ako sa labas ng bahay niyo." Saglit na katahimikan, saka sumagot ang isang mahinang, malamig na boses. Pakilapag na lang sa harap ng pinto. Sinilip ko ang paligid. Walang ilaw sa loob, walang sinyalis ng kahit anong tao. Pero wala naman akong choice, trabaho lang ito. Dahan-dahan kong binaba ang pagkain sa may doorstep. Nang akma na akong aalis, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mga matang sumusunod sa bawat kilos ko. Nang lumingon ako sa bintana sa itaas, may anino ng isang tao na nakatayo roon. Hindi gumagalaw, pero alam kong nakatitig sa akin. Sa sobrang kaba, sumakay agad ako sa motor ko at pinaharurot ito. Pero ilang metro pa lang ang natatakbo ko, biglang nag-pop up ang notification sa phone ko. Order completed. Kinilabutan ako. Hindi pa ako lumalayo ng husto at wala akong nakitang lumabas para kunin ang pagkain. Pero may sunod pang notification. Isang rating mula kay Mr. Reyes. 5 star. Salamat sa pagkain. Masarap ito. Halos mabitawan ko ang cellphone ko. Paano niya nakain agad? Wala akong nakitang lumabas. Nanginginig akong lumingon sa salamin ng motor ko. At doon ko nakita ang pinaka nakakatakot na bagay sa buong buhay ko. Sa likod ng tricycle kong may delivery box, may nakaupo. Isang lalaking maputla, may duguwang bibig at walang mga mata. Mabilis kong pinaharurot ang motor ko, walang lingon-lingon. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis, pero nagulat ako nang biglang nagloko ang GPS ko. Hindi ako makalabas sa subdivision. Paulit-ulit akong bumabalik sa parehong bahay, ang bahay ni Mr. Reyes. Sa pangatlong balik ko roon, nandoon pa rin ang pagkain sa doorstep. Ngunit ang lalagyan nito, wala nang laman. Saka bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob at sa kabila ng dilim, naninag ko ang isang bagay sa sahig.
Isang lumang uniforme ng isang fast food crew. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyayari. Iniwan ko ang motorsiklo ko at tumakbo palabas ng subdivision. Sa wakas nakita ko rin ang main road at nakalabas sa impyernong iyon. Kinabukasan binalikan ko ang motor ko at nagtanong-tanong ako sa mga nakakatanda sa lugar. Ayon sa kanila, matagal nang abandonado ang bahay na iyon. Ang dating nakatira roon ay isang matandang lalaki na mahilig magpa-deliver ng pagkain, si Mr. Reyes. Pero namatay siya mahigit 10 taon na ang nakalilipas. At ang mas nakakatakot, may isang fast food crew na nawala noon matapos mag-deliver sa bahay na iyon at hindi na muling nakita. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa akin noong gabing iyon, pero simula noon, tuwing may order akong tinatanggap, sinisigurado kong may buhay pa ang customer na magbabayad. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento. Shoutout po kay Ma'am Cecil Cervantes ng Panacan, Davao City.